pasasalamat sa mapagpalang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion of Apostle Alexander Gomez from Batch 3. Ang topic mga katalakay natin ngayon ay bakit may excommunication sa church. Ngayon po ang ating pag-aaral ay tungkol sa Matthew chapter 18 verse 15-17. At isang natin ang ating puso at isip sa mga nakasalita ng Diyos. Sinasabi dito na, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have been your brother. But if he does not listen, take one or two others along with you, that every church may be established by the evidence of 2 or 3 witnesses. If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. Teaching number 1. Church discipline, including excommunication, is a biblical act of love and accountability. Ang pagdidisiplina sa isang kapatid sa pananampalataya na paulit-ulit na namumuhay sa kasalanan ay may isang gawa ng galit o paghihiganti. Sa halip, ito ay bunga ng pagmamahal upang maipilit siya, maibalik sa tamang landas at mailigtas mula sa mas malalim pang kapahamakan. Ginamit ng Diyos ang simbahan upang bantayan ang bawat isa at panatilihin malinis at banal ang kanyang katawan. Teaching number 2. The goal of excommunication is repentance and eventual restoration to the body church. Hindi ito parusa na walang pag-asa. Ito ay panawagan ng simbahan sa isang tao na nawala sa landas, na bumalik, pakumbaga at muling makiisa sa katawan ni Kristo. Layunin itong maibalik siya sa fellowship kapag nagbunga ang pagsisisi. Teaching number 3. Sin has consequences, but grace is always available to the repentant. Pinapaalala sa atin na may kasalanan na ang kasalanan ay seryoso, na epekto sa atin sa ating relasyon sa Diyos at sa kapwa. Ngunit ang grasya ng Panginoon ay mas dakila. Handa na siyang tumanggap muli ng sino mang bumabalik ng may tunay na pagsisisi sa puso. Application number 1. Speak the truth in love to fellow believers who are drifting from the faith. Bilang bahagi ng isang katawan ng Kristo, magtungkulin tayong paalalahanan at ipulitang kapamalan ng palataya kung sila ay nakakagawa ng mali. Hindi ito dapat gawin sa paraan ng paghatol, kundi sa may pagmamahal at layunin muling mapalapit sila sa Diyos. Application number 2. Examine your heart and be humble and being corrected or rebuke the book by fellow believers. Ang isang pusong bukas sa pagtutuwid ay pusong tumatanggap ng biyaya. Hindi madali ang mapagsabihan, ngunit kung ito ay mula sa pag-ibig, dapat natin itong tanggapin bilang pagtutuwid mula sa Diyos. Application number 3. Uphold the truth and be faithful to Christ without fear or compromise. Sa mundong puno ng kompromiso, mahalaga na bilang Kristiyano na nanatili tayong matapat sa katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi natin dapat isakripisyo ang ating pananampalataya para lang sa kaginhawaan o pagtanggap ng iba. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.